8 days ago, sinabi ko na si BTC, when reach this area, magma-massive dump. And ito na yung nangyari. So, ito yung naiisip ko na next move niya. Hi, welcome to my YouTube channel. This is CryptoChamp Trader. And kung nakikita mo to, ibig sabihin napanood mo yung previous video or bakit mo to pinapanood. So, kung gusto mo makita yung previous analysis, bibigyan ko lang kayo ng image sa short picture. So, ito yon. First image. Bababa siyang ganyan, tas konting reaction ng ulit pag ganyan. Okay, next image. Tapos bababa ulit. Next na baba niya dyan, sa area na to, dump na naman. As in dump. So careful kayo dyan. Careful sa pag-counter ng long and sa area na to kasi masyado ng exhausted si support. Next. Ayun yung prediction natin kay BTC and it happened. So kung gusto yung maghanap ng short dito kayo sa area na to pero hindi na tinamaan, so may opportunity tayo dito at saka dito. So let me clear this analysis. So now, BTC dump as expected. Okay? If you will ask me why it happened, syempre, exhausted na tong seller na to and maraming naka-long position dyan. So, dinampya ng market. So, ito yung mga current liquidities na meron tayo sa area. And don't expect na makakapag-long ka dito pag sinasalo mo tong BTC dumping. Kasi magmumukhang catching the falling knife yan. So, ang bullish scenario natin kay BTC, after niya ma-sweep itong area na to and ito, magkakaroon lang ng at least konting recovery kasi hindi naman healthy pag si price nag-dump lang ng nag-dump. So, ito yung lesson. Review nyo yung call ko sa previous video and pinakita ko dun sa Telegram. Pinakita ko sa Telegram or updated kayo sa May 12 analysis, yung BTC trap, nandito yon. May 19 analysis, BTC danger zone, nandito. And yung analysis ng May 26, major fake. Okay, so don't get fake dito na magre-recover siya. So maganda yung recovery niya dito pero that's not gonna happen kasi nakita ko na tong scenario na to. So June 2, okay? First week of the month, June. Ano yung next move natin dito and i-analyze natin si BTC. So punta ako sa daily para magkaroon tayo ng magandang picture. Makikita niyo dito na pag lumagpas na si market dito sa range natin is magkakaroon tayo ng bearish. Pwede tayo magkaroon ng bearish idea dito. May chine-check ako ditong isang level para sa Bitcoin major move. Okay? So saan ka ba makakakuha dito? Actually, itong level na to, premium to at saka ito. Dito, hindi ako natapek kasi alam niyo naman sa refinement, pero lagi merong noise na mangyayari sa tuwing kakabig si BTC ng previous liquidity. Ayan, makikita mo yung noise dyan. Eh, nakita niyo to? Makakakita kayo ng noise dito. Ayan na, good na to for this week. Then, dito sa area na to, makakakita kayo ng another noise. Ngayon, hindi ko na iso-zoom out to from weekly kasi doon yung magandang reaction. Pero para lang makita nyo to na major talaga yung pagbagsak niya dito. Okay, so bakit maraming liquidity dito sa area? So, ganito nyo lang siya titignan. If ima-mark natin to, if alisin ko muna yung analysis, makikita nyo tong area na to, eto, noise, eto, hanggang dito. Punong-puno yan ng buyer and seller. That's what I call area of value. Ibig sabihin, nandito yung market, nandito yung range nila, nandito yung equilibrium. Dito nangyayari yung major buying and selling. Dito rin napapapost si Watcher Guru kung gaano karami yung major liquidations. Siyempre, kung nanalo dito is yung seller, natalo yung buyer. Okay? So again, this is major area ng buying and selling. Asan yung next major? Ito yung next major. Lahat ng makikita niyong reaction dito is minor lang. Again, babalik tayo sa BTC is a trap, don't get liquidated, danger zone, tsaka yung don't get fake sa mga area na to na pag nag-retrace sila dyan, tatargetin mo is yung high. Tapos na tayo sa bullish reaction, pwede na tayo mag-bearish bias. So kung gusto mo humanap ng bullish reaction, dapat nandito ka sa ilalim. Kung gusto mo ng minor, nandito ka sa
mga minor movement. So, hindi ka puwedeng basta-basta lang magpo-posisyon dito ng long sa area na 'to, dahil si market sumi-sweep ng major, okey? Tingnan niyo yung seller, one day 'to, tingnan niyo yung baba ng seller. Sumi-sweep siya ng major, so hindi ka puwedeng mag-long lang basta-basta, kailangan mo mag-confirm, and dito papasok yung good confirmation. So, dito sa area na 'to, very crucial 'tong area na 'to. Punong-puno 'to ng liquidity, at the same time, 'pag sinabi kong liquidity, punong-puno ng buyer and seller. Isang click lang ng seller dito, tapos kinain niya lahat ng buyer dito, magkakaroon tayo ng another major dump. 'Pag sinabi kong major, ito ata yung pinaka-highest, hindi ko naman sinabing pinaka-highest, highest for the month lang, okey? Punit portfolio niyo diyan. So, hindi ko sinasabi 'to ng, hype, wala naman akong iha-hype sa inyo. Yan din kasi yung nangyari dito. Yung nakikita niyo diyan na range, eto lang din yan. Tapos ayun, boom, diyan niyo nakita yung major. So, possibly ganito yung mangyari sa BTC. Pero bago yon, at least alam niyo na yung futuristic na puwedeng mangyari or possibility na mangyari. Dahil nasa lower time frame tayo, one day below 4 hours, you can maximize long positions here, here, and dito sa area na 'to. Hindi naman 'to agad basta-basta babagsak. Alam niyo yung kagandahan dito, sasabihin ko sa inyo, punta ka sa 4 hours. Ang kagandahan dito, punta pa tayo sa 1 hour. Sa tuwing si market, si BTC, okay, dadrop ko na yung sauce. Tatapik sa major. Alam niyo na kung saan ko kinuha 'tong mga lines na 'to, tatapik sa major line. Yung alts nagbo-boom, okey? Tignan niyo 'tong timing na 'to. This is June to 10 AM. Hahanap ako sa CryptoWallet ng any coin at check natin yung reference ng June to 10 AM. Let's try JTO.